Gusto magbasa. Romans chapter 12 verses 1 to 2. Mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang ulit-ulit. Romans chapter 12 verse 1 to 2. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Tayo pong lahat ay yumuko. Hallelujah. Lord, sa oras pong ito, Panginoon, lumalapit po kami sa inyo, O Diyos. Lord God, patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa aming pong mga pagkakasala sa inyo. Linisin niyo po, O Diyos, ang aming mga puso at isipan, Panginoon, upang sa gayon ay malaya po kayong makakilos sa aming kalagitnaan at sa aming mga buhay, O God. Lord, patuloy niyo kaming turuan, Panginoon, ng iyong mga salita. Nalangin po namin, Panginoon, na patuloy po namin maunawaan, O Diyos, ang iyong mga salita sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. Lord, tulungan mo rin po ako na maghayag ng iyong salita. Itago mo ako sa iyong likuran. Ang iyong kaluwalhatian ang siyang makita sa buhay ko. Lord God, wala akong magagawa, Panginoon, kung wala po kayo sa buhay ko. Salamat po sa iyo, Panginoon. Lord, binabalik namin sa iyong patuloy pasasalamat sa tayong pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Lahat po tayo makakaupo na. So dito po sa salita ng Diyos, makikita po natin yung sabi niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Amen. So dito po yung title po ng ating pag-aaral ay patungkol po sa pag-aalay ng ating mga sarili sa Panginoon. Amen? Amen. Napakalaga po ito sa ating mga buhay bilang Kristiyano. Alam niyo po kasi, tayo po, niligtas po tayo ng Panginoon mula sa pagkakasala, mula sa kasalanan, tinubos niya tayo doon. Kaya nga po nararapat lamang po bilang ganti sa ating Panginoon ay kinakailangan po nating ialay yung sarili natin sa Diyos. Amen? Amen. Amen. Ialay po natin yung ating sarili po doon. Sarili, una, bilang handog na buhay. Amen. Ibig po sabihin, ialay natin yung ating katawan bilang handog na buhay. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ihandog yung sarili mo sa Diyos kung ikaw ay spiritually patay. Amen? Amen. Kasi nga, tayo po kasi mga Kristiyano, minsan, hindi natin napapansin. Dumarating na tayo doon sa unti-unting kamatayang spiritual. Amen? Kasi nga, sa buhay po natin, minsan kapag nakakaranas tayo ng mga matitinding problema, doon na pumapasok yung pagsubok sa atin na kung saan ay natitesting kung hanggang saan ba tayo sa ating Panginoon. Kasi nga, ang buhay po natin, punong-punong po talaga ito ng problema at pagsubok. Amen? Kaya nga po, napakalaga po sa mga buhay po natin na siguruhin po natin sa ating mga sarili na buhay po tayo spiritually. Buhay pa po ba tayo spiritually? Amen. Amen? Ngayon, kung nasagot natin yan na oo, paano natin masasabi na buhay tayo spiritually? Sino pong makakasagot? Paano natin masasabi na spiritually alive tayo sa Panginoon? Sino makakasagot? Paano mo masasabi na spiritually alive ka? Alive ka, spiritual. Malakas yung spirit mo. Amen.
Sige po. Ito po yung sagot. Malalaman mong spiritually alive ka kung ikaw mayroon kang oras sa saan? Sa pananalangin. Amen? Meron kang oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Meron kang oras sa pagsamba sa Panginoon. Amen? Doon mo malalaman na spiritually alive ka. Amen? Kasi nga, sa buhay po natin, kung lagi po tayong nabibisi sa mga bagay-bagay, nauubos po yung oras natin doon. Kaya hindi natin napapansin yung time na dapat para kay Lord, naaagaw ng mga bagay sa mundong ito. Amen? Kaya nga po, kinakailangan po sa sarili po natin, ialay natin yung sarili natin bilang handog na buhay. At may sasagawa natin yun sa pamamagitan po ng puspusang pananalangin sa Diyos upang sa gayon maging matagumpay po tayo sa ating pananampalataya sa Lord. Amen? Kasi nga po, hindi natin masasabing spiritually alive tayo kung hindi tayo nananalangin. Amen? Hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Kaya napakahalaga po yun mga kapatid. Na sa araw-araw nating buhay, mag-set tayo ng time na mag-pray, magbasa ng Biblia. Amen? Upang mapanatili yung ating ningas sa ating spiritual na buhay. Amen? Kaya nga sabi doon, ihandog mo yung sarili mo bilang handog na buhay. Amen? Amen? Yun pa ang una. Ang pangalawa po, banal. Ihandog mo yung sarili mo sa Diyos bilang isang handog na banal. Sino po dito ang hindi nagkakasala? Meron ba? May perfect ba dito? Wala. Ako, hindi rin ako perfect. Pero tinatawad ako ng Lord. Amen? Pero sabi ng salita ng Diyos, kailangan natin magsumikap na maging banal. Amen? Hindi tayo banal. Wala kasing Kristiyano na hindi nagkakasala, nagkakamali. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi mo sisikapin na maging banal. Kasi nga sabi ni Lord, be ye holy, for I am holy. Yun ay utos ng Lord. Magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Amen? So, kailangan nating sikapin. Kasi alam po ninyo, ang Diyos, hindi kanya pwedeng pabanalin kung ikaw mismo sa sarili mo ayaw mong maging banal. Kasi ang Lord, hindi niya tayo ginawang robot na disusi. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Na hindi tayo robot. Kasi tao tayo, di ba? Binigyan niya tayo ng free will. Binigyan niya tayo ng choice para mamili. Ano ba ang gusto natin gawin sa buhay natin? Mag-enjoy sa mga bagay ng sanlibutan? O maging banal sa harapan ng Diyos? Ano po bang pipiliin natin? Yung magpakasasa doon sa ligaya sa mundo? O sikapin natin maging banal sa harapan ng Diyos? Yun po yung pangalawa na dapat natin gawin. Pag-aalay ang sarili natin sa Diyos bilang isang banal na handog. At pangatlo, kalugod-lugod sa Kanya. Ibig pong sabihin, pleasing in His sight. Ibig sabihin, yun bang lahat ng ginagawa mo sa buhay mo, natutuwa si Lord. Amen? Tingnan po natin, di po ba araw-araw mayroon tayong ginagawa? Amen? Natatanong ba natin sa ating sarili, ito bang ginagawa ko bang ito? Natutuwa ba si Lord sa ginagawa ko? Natanong na ba natin yung sa sarili natin? Kapag halimbawa, meron tayong ginagawa, tinatanong ba natin, Lord, tama ba itong ginagawa ko? Natutuwa ka ba dito sa ginagawa ko? O sarili ko lang yung natutuwa? At tulad nga ng sinabi ko nakaraan, ba? Hindi lahat na nagpapasaya sa atin, gusto ni Lord yun. Amen? Amen. Kasi yun, ikaw lang yun eh. Masaya ka lang sa sarili mo, pero si Lord hindi natutuwa sa'yo. Hindi siya natutuwa sa atin. Hindi lahat ng bagay na magpapasaya sa atin, yun ay magpapasaya sa Panginoon. Amen? Lalong-lalo na kapag yung ginagawa mo, kontra yung sa salita ng Diyos. Na yun ay violation sa God's Word. Amen? Amen. Kaya nga sabi doon, at kalugod-lugod sa Kanya. So, dapat po, tanungin natin sa ating sarili, Lord,
Natutuwa ka ba dito sa ginagawa ko? O nabibigyan kita ng kapighatian sa puso mo? Alam po ninyo kasi, kapag ang ginagawa natin nakakapagbigay ng lugod sa Panginoon, nandoon yung tuwa sa puso ni Lord. At kapag si Lord natuwa siya sa iyo, anong mangyayari? Kapag natuwa si Lord sa iyo, kapag nanalangin ka, anong mangyayari sa panalangin mo? Matutupad. Amen? Di ba katulad din ng magulang? Illustration. Ang magulang, kapag ang anak masunuri, nire-respect ang magulang. Sinong natutuwang una? Ang magulang. Di ba? Tama? Mga kabataan? Kapag ang isang tao sumusunod sa magulang, nare-respeto sa magulang, ang unang matutuwa, ang magulang. Amen? Kaya nga kapag ang anak humingi sa magulang, sa earthly, dito sa mundo, kapag humingi ang anak sa magulang, anong mangyayari? Siyempre, ang magulang ibibigay niya. Kasi natutuwa siya sa anak niya eh. Yung anak niya, malambing, mabait, masunurin, masipag. Ay, grabe talaga. Diba? Ganun niya sa magulang natin dito sa mundo. Eh, lalo higit na sa Panginoon, natin siyang Ama. Kapag kalugod-lugod yung ginagawa natin sa harapan niya, yung lahat ng ating ipinapanalangin sa Kanya, ipagkakaloon niya yun. Amen? Amen. Sino dito ang gustong matanggap yung mga ipinapanalangin niya sa Panginoon na napakatagal na? Amen. Amen? Yun ang kung susi, maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Yung lahat ng ating gagawin, mag-isip-isip ka muna. Amen? Mahalaga yun. Huwag kang padalos-dalos. Mahirap yung pabigyan ka. Amen. Di ba? Halimbawa, may gusto kang sabihin. Oops! Mali. Mali. Hindi pala pwede yung sabihin yun. Oops! Tigil muna, tila. Kasi makakasakit pala ako eh. Lahat tayo guilty doon, di ba? Hindi ko ini-accept yung sarili ko, lahat po tayo guilty doon. Hindi natin napipigilan yung sila natin, nakakapagsalita tayong masakit, nakakapag-judge po tayo ng tao. Kaya nga, sa buhay po natin, kailangan po natin laging isipin, nating tanungin ang sarili natin, Lord, tama ba ang ginagawa ko? Nakakapagbigay ba ng saya sa puso mo yung ginagawa ko? Kaya nga sabi dito ihandog mo ang iyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ibig po sabihin, yung buhay natin, kinakailangan spiritually alive. Nagniningas, on fire. Naglalagablab. Umaapoy. Sa pananampalataya sa Diyos. Hindi lamang iyon. Makikita sa buhay mo na ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Amen? Bagamat hindi ka ganap na banal, pero nakikita ng mga tao yung ilaw sa buhay mo. Amen? Ikaw ay isang example sa mga tao na dapat tularan. Amen? Ikaw ay isang halimbawa na tinitingnan ka, grabe ito. Talagang ito, Kristiyano talaga to. Parang si Jesus. Amen? Sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pagsasalita, sa kanyang ginagawa. Amen? So yun po yung tatlong dapat natin malaman. Na ialay natin yung sarili natin bilang handog na buhay. Ibig sabihin, spiritually alive ka. Hindi ka pwedeng spiritually dead. Amen? Paano pag dumating si Lord sa alapaap, sa rapture? Makakasama ka kaya kung patay ka? Kung ikaw ay nanghihina spiritually, makakasama ka ba sa langit? Hindi. Kasi ang gusto po ng Panginoon, yung spiritually alive. Diba yung parable ng 10 dalaga? Yung 5, naging handa sila sa pagdating ng Panginoon, nagdala sila ng ekstrang langis. At nung dumating ang Panginoon, nakasama sila. Pero yung mga walang dalang langis, humihingi sila sa dahil wala na silang ilawan. Yun po yung naglalarawan doon po sa apoy ng buhay ng Kristiyano. Amen? Na kinakailangan manatiling nag-aapoy yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya nga sabi doon, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Sabi doon, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ibig po sabihin,
Ang pagsamba sa Diyos, hindi lamang po yung pagkanta. Amen? Ang akala kasi ng tao, kapag kumakanta tayo, yun na yung totoong pagsamba. Amen? Yung nandito tayo, umaawit tayo, para sa Panginoon, yun na yung totoong pagsamba. Kasi nga, pwede po tayong sumamba sa Panginoon, pero yung puso natin, meron pa palang may issue pa pala sa puso natin. Amen? Ang mahalaga sa Panginoon, yung puso natin. Amen? Hindi po yung ating pag-aawit. Ang mahalaga sa Panginoon, yung ialay mo yung sarili mo sa Kanya. Na isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Yun yung karapat-dapat na pagsama sa Diyos. Amen? Hindi lamang po yung umaawit ka, kumakanta ka, kundi yung buhay mo, inalay mo ng totohanan sa Panginoon. Kaya nga sabi doon, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. At sabi po doon sa verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Amen? Ibig sabihin, huwag tayong makisama doon sa mga bagay na ginagawa ng mundo. Amen? Ibig sabihin, huwag tayong maging makamundo. Kasi yun yung nagiging hadlang upang tayo ay lumago sa pananampalataya. Kasi napupulyot yung natin yung isip natin, napupulyot pati yung natin, salita. Kasi nga kung, sabi nga ng isang kasabihan, birds with the same feather, flock together. Kung yung kasama mo, nagsasalita ng masakit, pati ikaw, humahalo sa kanila, madadamay ka rin, magiging ganun ka rin. Amen? Amen. Kaya nga, sabi doon, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Amen? Kaya nga, sabi doon sa 1 John chapter 2, verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ibig sabihin, yung mga bagay na nakikita natin sa mundo, huwag natin yun mamahalin. Kasi nga, kapag minahal natin yung mga bagay na nakikita natin, at tulad niyan, yung cellphone, bagay ng sanlibutan yan. Pag yan, minahal mo ng higit kay Lord, ibig sabihin, hindi mo mahal si Lord. Tama po ba? Amen. Naunawan ba natin? Kung yung hinahawakan mo, mas mahal mo yan kaysa kay Lord, ibig sabihin, hindi mo mahal talaga si Lord. Kasi ang pinapriority mo, yung hawak-hawak mo. Amen? Amen. Kaya nga sabi doon, huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Dahil ang umiibig sa sanlibutan, hindi umiibig sa Ama. Malinaw na malinaw. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman una. Ibig sabihin, kung ano yung gustong-gusto ng gawin ng yung laman, lust of the flesh. Yun po yung ibig sabihin nun. Yung mga bagay sa sanlibutan, unang-una, yung mga bagay na nakakaakit sa yung laman. Amen? Kung ano yung gustong-gustong gawin ng iyong laman. Mga kasalanan, mga maruruming mga bagay, na gustong-gustong gawin ng iyong katawan, yun yung sinasabi ng Lord na huwag mong gagawin. Kasi yun ay mga bagay sa sanlibutan. Amen? At yung pangalawa, yung nakatutok sa paningin. Amen? Di ba maraming mga tao, kapag nakita nila yung isang bagay, sabi nila, doon halimbawa sa cellphone, ang ganda-ganda, wow, ganda naman ang cellphone na yun. Dapat makabili ako ng gano'n. Kahit naman walang mapambili, sige pa rin. Di ba? Maraming mga bagay dito sa mundo nakakatukso sa paningin. Amen? Yung social media na lang, maraming mga nakakatukso dyan. Sa TikTok. Di ba? Mga nagsasayaw-sayaw dyan. Yan, mga nakakatukso yan sa paningin. Amen? At kapag natukso ka doon sa mga bagay na, anong mangyayari sa'yo? Mapupulyot yung isip mo. Amen? Madudumihan ka. Kasi nga, yun yung lagi mong tinitingnan. Alam niyo, ang mata natin mahalaga yan. Yan ay ang window ng ating soul. Amen? Kasi nga, kapag may nakita kang isang bagay, tapos inalis mo, binalikan mo, doon ka nagkasala. Amen? Kasi nga, binalikan mo Kapag binalikan mong tingnan, paulit-ulit ang isang bagay, doon papasok sa isip mo ang imagination. Amen?
Kaya nga sabi doon, yung mga nakatutok sa paningin, iwasan natin yan mga kapatid. Amen? Yung mga bagay na napapanood natin sa social media. Amen? Sa Facebook, sa YouTube. Amen. Yan yung mga bagay na nakakatukso sa paningin. Kaya nga, maging maingat po tayo mga kapatid. At ang pangatlo, yung karangyaan sa buhay. Amen? Kasalanan po ba ang umangat sa buhay, maging mayaman? Tanungin ko po kayo. Sino makakasagot? Kasalanan bang maging mayaman? Hindi. Amen. Makikita natin yan doon sa Matthew chapter 6. Actually, ang kayamanan, hindi naman yan kasalanan sa harapan ng Panginoon. Kasi nga, ang pera, pwedeng magamit yan para sa Diyos. Magiging kasalanan lang yan kung mamahalin mo ang pera. Amen? Sabi nga, for the love of the money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Ibig sabihin, kapag minamahal mo ng todo ang pera o material na bagay, doon nagmumula yung lahat ng uri ng kasamaan. Kaya nga, di ba, maraming tao nagiging corrupt dahil sa pera. Amen? Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, ang mga tao nangungurakot. Nagnanakaw sa salapi ng bayan. Amen? Kasi nga sobrang pag-ibig sa salapi. Sabi doon sa Matthew 6:24, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niyang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ibig po sabihin nito, na kapag totoong mahal mo si Lord, hindi mo i-prioritize yung mga material na bagay. Hindi ibig sabihin nun, hindi ka gagawa ng paraan para magkaroon ng finances. Pero ang pinag-uusapan po dito, sino po ba yung pinapriority mo sa buhay mo? Ang material na bagay ba o si Lord? Kasi po, maraming mga tao dito sa mundo, nalimutan na nila si Lord. Ang ginagawa nila, nagpapayaman. Walang kakuntintuhan sa buhay. Meron na nga silang 3 trillion. Gusto pa nila magkaroon ng 14 trillion. Alam niyo ba yon? Na walang kakuntintuhan sa buhay. Kaya nga, ang mga taong ito, sabi ng salita ng Diyos, hindi mo pwedeng paglingkuran ng sabay ang dalawang Panginoon. So, ibig sabihin, kapag ikaw, pinanginoon mo ang material na bagay, hindi mo pwedeng maging Panginoon si Lord. Pero kapag ginawa mong Panginoon si Lord, hindi mo sasambahin ng material na bagay. Amen? Kasi nga, ang material na bagay, nagiging masama lang yan kung sobra kang naging focus sa mga bagay ng material. Amen? Kasi nga sabi, katulad na ng sabi ko kanina, hindi sinabi sa salita ng Diyos na money is the root of all evil. Hindi ganon. Hindi sinabi na ang pera ay masama. Ang masama kung mamahalin mo ang pera. Magkaiba po yun eh. Amen? Ang pera, mahalaga yan sa atin. Kasi hindi tayo makakakain kung wala tayong pera. Tama po ba? Pero yung mahalin mo yung pera, magpakasasa ka sa kayamanan. Kalimutan mo si Lord. Yun ang masama. Amen? Yun ang kasalanan. Amen? Dahil hindi mo pwedeng paglingkuran si Lord. Kung yung isip mo, nakapokus ka na lang lagi sa material na bagay. Amen? Kasi nga, sabi ni Lord unahin mo siya sa buhay mo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag inuna natin ang Panginoon sa ating mga buhay, yung lahat ng mga bagay na kailangan natin sa araw-araw, ito'y ikanyang idaragdag sa atin. Amen? Kaya nga po, mahalaga po yun sa buhay po natin mga kapatid. Na tayo po, bilang Kristiyano, kinakailangan po natin ihandog yung ating mga sarili sa Diyos. Amen? Bilang handog na buhay. Spiritually alive. Amen? Hindi pwede ang tutulog-tulog na Kristiyano. Alam niyo, kapag tutulog-tulog kang Kristiyano, nandiyan ang diablo. Sabi, di ba? Para siyang leyong umatong. Tapos makita niya si Elisha tutulog-tulog. Ito na.
Sila. Di ba? Hindi ka pwedeng tutulog-tulog. Amen? Kasi ang Diablo, nandyan lang sa tabi-tabi. Sabi nga, humanda kayo at magbantay. Ang Diablo na parang leon, umaatungal. Humahanap ng masisila. Amen? Hindi yung tao ang kalaban natin, mga kapatid. Ang kalaban natin si Satanas at ang mga Diablo. Amen? Kaya nga po, mahalaga po sa ating mga buhay na tayo nag-aapoy sa pananampalataya at ating ialay ating sarili bilang isang banal na handog, kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Dahil yun ang karapat-dapat na pagsamba sa Panginoon. At sabi doon, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. At sabi doon, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. So yan po, sabi po doon sa pinakalas, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Amen? Amen. Kaya nga, sa buhay natin bilang Kristiyano, kailangan yung mindset natin nakapokus sa Lord. Amen? Hindi nakapokus sa mga bagay sa mundo. Amen? Upang ating malaman kung ano talaga yung kalooban ni Lord sa buhay natin. Amen? Yung talagang perfect will. Alam po ninyo, hindi po tayo magiging masaya sa buhay natin kung hindi natin matutupad ang kalooban ng Lord. Amen? Katulad ko po, hindi ko naman po kalooban talaga na makarating ako sa ganitong sitwasyon, pero si Lord yung gumusto talaga eh. Amen? Kaya nga po, sa buhay po natin, magkaroon tayo ng mindset. Amen? Na panalangin natin sa Lord, Lord, ano ba talaga ang gusto mong plano sa buhay ko? Amen? Baguhin na natin yung mga pag-iisip natin upang malaman natin kung ano talaga yung dapat natin gawin sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Amen? Amen? Amen. Kaya po, sa buhay natin, patuloy natin ialay yung sarili natin sa Panginoon. Amen? Handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Amen? Amen. So, tayo pong lahat ay manalangin sa ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa iyong mga salita, O God, na aming pong napakinggan sa umagang ito. Nawa po Diyos, ang iyong mga salita ay tumimo sa puso po namin, Panginoon, na magkaroon po ito ng pangungusap sa amin at patuloy po namin itong may sa pamuhay sa pang-araw-araw namin mga buhay. Salamat po sa inyo, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na iparamdam mo po sa amin, O God, ang galak, ang saya, ang kapayapaan sa aming mga puso at sa aming mga isipan, Panginoon. Na patuloy po kami maglingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming umapoy, O God, maglagab-lab, O Diyos, sa aming pong pananampalataya sa iyo. Salamat po sa iyo, Panginoon. Patuloy, O God, na binabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang lahat magsabi ng Amen. Amen. Natin tayo nakatayo at tayo mag-awitan at tayo magbatian. Amen? Amen. Kamusta ka na? Kamustahin natin ang isa't isa? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Alam mo na ika'y masaya. Muli naman tayo magkasama-sama upang umawit panguri sa kanya'y sumamba. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Puso kong matagala na ika'y makita. Isang na piling mapagsama-sama lagi. Pinupuri siya. Kay sarap na piling ko na ika'y kasama ko. Sabay na umaawit, sabay na sumasamba. Kay sarap ng piling pa ang may sama-sama. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Ano ko sa iyong mata na ika'y masaya? Masaya na ba?
sabay na sumasamba. Ay sarap ng piling, di ba kung tayo sama-sama? Ay sarap, ay sarap. Kasama mo, sabay na umang, sabay na sumasamba. Sabay na sumasamba. Ay sarap ng piling, ay sarap ng piling, di ba kung tayo sama-sama? Ay sarap ng piling dito. Ay sarap ng piling, di ba kung tayo sama-sama? I-close tayo sa panalangin ni Mami Mercy. Go, Mami. Go, Mami. Ayan. Hallelujah. Si Tita Apple daw muna ang mag-close. Lord God, maraming salamat po sa inyong presensya na kami inyong pinagkatipon-tipon, pinag-isa sa katawan ni Jesucristo, na kami inyong binigyan ng kaalaman, ng wisdom, knowledge, and understanding. Naway ang lahat ng ito ay may sa pamuhay namin, Lord God. May tanim sa aming puso't isipan, O Lord God Jesus, at nang sa gayon ay makita ang inyong liwanag sa aming buhay bilang Kristiyano, O Lord God. At Lord, naway tulungan niyo po kami maabot ang iba pa nangangailangan, Lord God, ng kaliwanagan, O Lord, at ng inyong katotohanan at pagmamahal, O Lord Jesus. Maraming salamat po sa lahat. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at ingatan niyo sa aming pasamantalang paghihiwalay-hiwalay. Naway patuloy niyo po kaming gabayan, lahat kami palaguin sa inyong karangalan, sa inyong kaluguran, sa inyong kaluwalhatian, Lord God. Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Huwag po muna tayong uwi, tayo'y kakain. At habang magluluto ako, pwede kayo magkantaan mga kabataan. Pwede ba may sila